So ayan mga idol, isang maulan na umaga sa ating lahat. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-share ng knowledge sa kaalaman ng pagbubonsai. So marami pa rin nagtatanong na kung paano daw ba magpili ng sanga sa ating puno, lalo pagka Yamadori, di ba? Tinatanong nila kung ilan daw ba ang kailangan primary sa ating puno. Kada tutubo sa ating puno ay kukuha lang tayo ng isang primary. Dahil ang problema, pagka ito yung dalawa, ito yung trunk natin, ito yung dalawang primary magkatabi sa isang node. Ito yung node niya, di ba? So ito, magkatabi yan. Ngayon, ang problema, pag dalawa ang kinuha nating primary, in-split yung ganyan yan, mag-multiply to, pag nag-multiply din to, halos magbabanggaan na yan, hindi niya na ngayon ma-achieve yung saktong proportion ng laki ng primary natin dito sa trunk. So, iyon yung nagiging problema kapag dalawa ang kinuha natin or tatlo pa. So, may nakita ko na gumagamit ng tatlong primary sa isang node or dalawang primary sa isang node. So, hindi natin makikita yan ngayon dahil syempre natutuwa tayo dahil kumakapal na yung layout natin, yung sanga natin, nag-ramification na, hanggang umabot na sa punto na buo na yung puno natin na akala natin is okay siya doon sa mismong ginawa natin. So doon ko sinasabi, syempre sa loob ng 20 years kong pagbubonsai, kaya ako na i-share sa inyo yung ganyang insidente, gawa ng experience ko na yan, na ayoko na mangyari sa inyo na dumating man sa part na kung kailan buo na yung puno natin, doon pa tayo magpuputol, di ba? So yung mga ginagawa nyo ngayon na yan ay nadaanan ko na rin. At sabi ko nga, ayoko nang magaya kayo sa nangyari sa akin dati sa paggagawa ng bonsai. So hanggat maaari, matuto tayo sa kamalian at maitama natin yung mga proseso ngayon. Isa na rin sa maganda ay marami na rin nagtuturo sa YouTube, sa lahat ng SOCMED, na sigurado naman ay meron din kayong mga napupulot, hindi lang sa akin, kundi sa iba. So ito nga yung puno na to, ipinasok natin. So, mamaya ko na sa inyo papakita. Ito na rin yung update niya. Isang hindi maganda na update kasi nung ginawa natin siya, hindi ko nalagyan ng fertilizer. Nakakalimutan ko sa dami ng trabaho ko na ginagawa dito sa garden at sa labas na sinaservisa natin. Ngayon, hindi siya nag-induce. Nagkaroon lang siya ng mga unwanted branches na ngayon ay nilinis natin. At ibinalik lang natin yung mga dapat na sanga na kailangan natin dito sa puno na to. Pero kung ito nalagyan ko to ng fertilizer, no, sigurado ko bakat na yung wire nito at talaga namang mayor na din siyang multiply. So ang problema, hindi nga natin nalagyan kaya ayan ang nangyari sa kanya. Ayan, nakita niyo. Ilang buwan na to? Siguro baka nasa 3 months na walang fertilizer. Kaya napansin nyo, dahil wala siyang fertilizer, mabilis mag-mature yung dahon dahil wala namang nitrogen, walang pagkain. Kaya hindi nag-green or nagdediretso yung dulo. Ayan yung pinakadulo niya, wala. Di ba? So kaya siya huminto dahil walang fertilizer. So ngayon, dumako na tayo ngayon doon sa sinasabi natin na isa lang ang kailangan primary. So ito mga idol yung front ng puno natin. At yung mapapansin nyo, isa lang. Walang dalawa sa isang node, di ba? So dito rin, isa lang din. Isa lang din. Yan, lahat yan puro isa. So pagdating dito sa taas, isa. 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 So lahat, isa lang ang kinuha natin na magiging silbing primary ng bawat isang sanga. Ngayon, sa isang primary, mga idol, for example, ito na lang, yung isang sanga na to. Papaliwanag ko sa inyo kung gaano kalaki ang magiging lapad ng isang pads na to at yung haba niya. So, ito yung isang sanga na tinutukoy ko. Ngayon, mapapansin nyo, may layout siya, pero yung flow niya hindi masyadong malikot. Ayan. Nakita nyo? Diba? So, meron siyang node. Ayun yung node, isa na to. So, yan yung number 1 secondary natin. So, sa madalit salita, yung mga node, kapag nagle-layout tayo, nakaposisyon na siya ng maayos sa first layout pa lang. Once na nasumupling yan, sakto na yung node papunta sa likod, yung number 1 secondary natin. At dito naman yung isa sa part na to. So, mula ngayon dito, hanggang dyan, lumalabas to ng mga nasa 3 inches ang haba
So diyan tayo magka-cut back once na nag-proportion na yung primary natin dito sa mismong trunk. Kaya hindi natin kinakailangan gumawa ng dalawang primary dito sa iisang nodes. Kasi kung halimbawa na lang ito yung isang primary natin at ito yung isang primary natin, imagine, pag pinalaki natin itong isa na to, ang mangyayari, minsan hindi nakukuha yung saktong laki ng primary dito sa trunk. Gawa ng napipigil na yan dahil pag nag-multiply to at nag-multiply yan, so ang tendency nun, bubuin nyo na. So ayan na siya, di ba? So ayan yung kailangan nyo dyan. So ito yung kailangan yung lapad ng foliage na yan at haba. Ito yung sinasabi kong haba at yung lapad. So dito sa tinuturo ko, kahit isa lang ang primary dahil yung number 1, secondary natin, once na pumunta dito, ito yung pads niya. So yung isa naman, yung number 2, nandito sa front. So ito siya. Yung number 3 ay nandito naman. So imagine, 1, 2, 3. So mula dito, ayan ang lapad ng ating paddings. Nakagawa tayo ng 3 pads sa iisang primary na hindi natin kinakailangan maging 3 o 2 ang ating primary. So doon sa mga nagtatanong about sa primary, iisa lang mga idol ang ating primary na hindi kinakailangan maging 2. So ulitin ko, tingnan nyo, isa lang ang primary, isa lang ang primary, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang. Ayan, puro isa lang yan mga idol, di ba? So pagdating sa baba, isa lang din. Oh, ayan, nakita nyo. Puro isa lang yan mga idol. Kasi nga, kapag ka nilatag natin ng maayos yung puno natin, hindi tayo magiging 2 o 3. Dahil yung iisang primary, kayang palaparin ng ganong kalapad ang ating paddings. Yung problema mga idol sa mga nag-uumpisa pala mag-bonsai, nakakala kasi nila, kung pag sumupling na sa isang node, halimbawa ito yung tronco natin, merong isang node lang sa trunk. Yung isang node sa trunk na yan, grabe yan, minsan 5 yan, magkakasama. So, ang nangyari, kung beginner, ang ginagawa nila, kukuha lang ng magkatapat na mga sangang ganyan. Pagka kasi ganyang magkakatapat na yung mga branch, yung mga branches, ang nangyayari, parang iniisip nila na pagka ni-layout to, pantay-pantay na, magiging kamukha na ng paddings na ginagawa ng mga karamihan na nagbobonsai. Diba? So, so isa yun sa nagiging problema na minsan, pag magkakatapat na ganyan na yung mga branches, ang nangyayari, nilalatag na nila na parang minamadali yung proseso para mabuo kagad yung puno na ito yung dapat nating maunawaan mga idol na huwag mangyari sa huli na kung kailang huli na, doon pa lang tayo magpuputol dahil itatama natin. Minsan, 10 taon na yung puno, doon pa lang nagpuputol, di ba? So, hanggat maaari, doon tayo sa tama na isa lang ang primary at yung isang primary na yon ay kayang bumuo na ng ganong kalapad na pads. Dahil meron tayong generation branches. Kaya kaya niyang kunin yung ganong kalapad na pads, di ba? So kung magsisimula tayo ng primary, so yung susunod niyan is secondary, yung susunod niyan is tertiary. So ganyan siya, di ba? Ngayon, kung magdadalawa tayo ng primary, hindi natin malalaman kung paano natin ilalatag yung secondary, tertiary niyan dahil halos magbabanggaan yan. Which, ang mangyayari dyan is tatanggalin yung mga gitna ng sanga na magkakatapat, na magkakatabi, ang kukunin niyo puro na sa gilid. So, ang pangit tignan ng layout pagka ganon. So, yun lang mga idol. Sana meron kayong natutunan dito sa ating vlog na to. Maraming salamat sa inyong suporta kay Art Bonsai 101. Yo!